Eh mukhang nasisisi yung mga kapwa niya, DDS. Ang dahilan daw po kung bakit nakapiit ang dating Pangulo ay yung mga DDS daw. Tapos iiwanan si Tatay Diggs daw ho nila. Oh, pakinggan ho natin mga kababayan si Sas. Oh, crisis for us. ayan. No? Kaya daw po nakakulong ang dating Pangulong Duterte ay dahil daw po sa inyo. Lagot kayo, hindi nyo pwedeng iwanan si Tatay Diggs. Ano po? Oh, game, Sas! Banat! Kaya hindi natin itong pwedeng iwanan si Digong. Oh. Di ba? Hindi kasi ho ang nangyayari sa kanila ngayon, mga kababayan, is watak-watak na, ang gugulo na ho nila. Di po ba? Sobrang gulo na ho nila, mga bossing chipamo, sir. Nandyan po yung, sino ba to? Yung mga kabit. Oh, yung may team Alpotera, may team Maharlika, merong team Hanilet. Doon pa lang po yun sa mga kabit, mga bossing ha. Eh, isama mo na yung mga vlogger nila, away-away na din. Kaya ho, mga kababayan, siguro pansin na din nila nung mga DDS na paunti ng paunti ang suporta kay dating Pangulong Duterte. Mismo ang nagbisto ho niyan, si Maharlika. Naalala niyo ho yun? Mismong sinabi ni Maharlika, eh tingnan niyo ang pumupunta doon sa dahig. Iilan na lang daw ho. Oh, binilang pa ni Maharlika, 500 o wala pang 500 yung pumupunta doon sa dahig. Yung isang beses nakita ko eh, tatatlong pirasong tao nagmamarcha doon sa labas. O, di ba? At ito pa mga kababayan, isa po sa palatandaan kung bakit pakonti ng pakonti ho, no? Yung mga DDS, isa sa palatandaan ho, yung boto ni Bongo at yung boto ni Bato de la Rosa na pinagmamalaki nila na 32 million daw ho ang mga DDS, pero ang nakita natin halos 20 milyones lang ho ang bumoto doon sa dalawa. Ibig sabihin, yan na yung pinakapuwersa ng DDS. Kasi panigurado ho mga kababayan, wala ni isang DDS ang hindi boboto kay Bato de la Rosa at kay Shiro Kansaki. Ay, sorry. At kay Bongo. Di ba? Ano yan eh? Puwersado nga yan eh, di ba? Puwersa ng mga DDS. Pwede ba yung hindi nila iboto isa dyan sa dalawa na yan? Oh. Oh, Sas, banat pa. Dahil tayo ang may kagagawan kung bakit si Digong ginawa niya ang kanyang ginawa. We needed him to resolve that crisis for us. He did Oh. Kayo naman pala ang dahilan eh. Basta ako, hindi ako ang dahilan dyan ha. it. And he said na he doesn't care if he's going to rot in hell. We rewarded him with a mandate. Basta ako, wag nyo isasama ha, dyan sa pinagbibintangan ha. Oh, yung passport lang, yun, may napakinabangan ko, yung passport na 10 taon. tsaka yung 5 taon na lisensya, pero yung iba, wag nyo ko idadamay dyan, okay? Sabi ni Brendo Queen, sana mabura lahat ng karapat-dapat at walang kakayanan sa pagtalima sa sagradong buhay ng tao upang bigyang malasakit. Sabi ni Brendo, no? Ang lalim nun. Huwag nyo kaming idamay sa kabubuhan ninyo, mga DDS. Uy, Marinjoy, grabe ka naman magsalita sa mga DDS. Mahina lang ang mga ulo. Ano? Overwhelming mandate. Kaya huwag tayong mapagod. Dahil it is not Digong who is on trial. It is the Filipino people who is on trial. We are an independent country. And the price of independence is solving your own problems by Oh. Sabi ni Sir Junior Junel Domingo, Sir Mark, come to Honolulu, Hawaii. Oh, Hawaii, kapag nagkaroon ulit ng pondo. Kasi ngayon nandito kami sa basta sa isang lugar sa Estados Unidos. Oh. yourself. You don't need anyone. You don't need any help to fix it. Otherwise, if you keep on asking for help, you will be dependent on that help. We know all that. Independence means fixing your own problems. Kayong mga kakamping, you are immature. Ito, napagalitan pa yung mga kakamping ko. Bakit daw ho? Why do you need foreigners to fix your own problem?
Alam niyo kung bakit? Because a lot of you still live with your parents. Mm. Parang mas naniniwala ho ako, mga kababayan, mas madami po doon sa mga DDS, yung maano ang ulam. Ano? Tingin ko mas madami pa ho yun eh. Tapos mga magrereklamo, nasaan yung 20 pesos na bigas, nasaan yung 20 pesos na bigas. Tapos pagdating kay Vice Ganda, ang sasabihin, naku, iboboykot namin yung McDonald's. Naku, hindi kami pupunta diyan sa McDonald's. Ganun yung mga DDS, ha? Yung kala mo ba, parang araw-araw, linggo-linggo, nagma-McDonald's. Pero, isang beses sa 3 buwan, isang beses sa 6 na buwan. Yun, mas nakikita kong ganun eh. Kasi mga bossing, ang reklamo nitong mga ito, nasan yung 20 pesos na bigas? Paulit-ulit to. Di ba? Mga bobo talaga yung mga DDS, Boss Mark, sabi ni Henry Victorio. Uy, wag niyo namang diinan yung mga DDS, kalmahan nyo lang, no? Nakakaawa din yung mga yan, mga uto-uto na nga, madaling mapaniwala, dinidiinan nyo pa. Oh. A lot of you are still on the leash of your own parents. You need Oo. Ibig sabihin, palamunin yung mga kakamping. Parang hindi. Ano? Ako nung panahon ho ng eleksyon, mga kababayan, ang nakita ko doon sa mga kakamping, sila yung medyo kumbaga ang tawag ko sa kanila doon, medyo alta sosyedad eh. Yung tipo bang mga mala Starbucks lagi, yung mga ganun. Kung ikukumpara ho doon sa mga DDS, na araw-araw hinihingi yung 20 pesos na bigas, parang ang layo eh. Sabi ni Mary Ann, Bob, ang DDS na yan, walang utak. Bumili muna kayo ng utak. Grabe kayo. Tuloy. others to fix your problem for you. Just like BBM. Who does BBM need in order to fix his problems? His wife. Oh, grabe. Meron naman. Yung asawa naman ni Pangulong Bongbong Marcos naman daw. That's who you are. That's what we are. Now, we have to go out as sir. Ito na naman. Mukhang mag-aano na naman ho sila. Mukhang nag-oorganisa, naghihimok ng mamamayang Pilipino. Lumabas na naman. EDSA na naman. Isang beses na ho na nasabihan si Roque. Anong kabaklaan na naman niya, Roque? Ay, anong kabalbalan na naman niya, Roque, yung pinagsasabi mo? O, di ba, baka masabihan ka ng gano'n, SAS. No, sabi po ni NBI Director Jaime Santiago. Ito si Roque, kung ano-ano pinagsasabi, lumabas ang tao. Hinihimok na magpunta sa EDSA yung tao. Anong kabaklaan niya? Anong kabalbalan niyan? Our independence, self-determination. Correct. Ninyo, binoto namin si Digong para ganyan ang gawin niya. Pwede kung if you would... Wala ho eh. Tatanggalin ko na ho ito, mga kababayan. Mukhang sa totoo lang ho, talagang aabutin na ng 8 hanggang 10 taon ang dating Pangulong Duterte sa pagkakakulong po doon sa dahig. Bakit ho, mga bossing? Yun yung mismong proseso eh. Ano po? Tapos ang nakikita pa ho natin, yung tirada ni Koopman, parang hindi naman po rekta doon sa mga tanong sa kanila. Ang tirada ni Koopman, tanggalin o alisin o disqualify yung mga judges. Anak ng tokwa. Yung mga judges ang pinapadisqualify. Meron pa ito. Yung kesyo daw po dapat limitahan. Yung limitahan daw po yung mga tetestigo laban sa dating Pangulong Duterte kung sino lang yung may mga ID. Hindi din pinayagan. Interim release nila. Wala din hindi din pinayagan. Bakit? Akala nila may tatanggap na bansa agad-agad kay dating Pangulong Duterte eh. Nag-request ng interim release bakit nakapost o pinapost po nila yung magiging hatol doon sa interim release? Wala. Bakit to? Wala pa ding tumatanggap. Wala pa din tumatanggap na bansa sa dating Pangulong Duterte. Sino ho ang tatanggap diyan? Mga bossing, Tapos lalo na nakikita natin yung mga DDS